tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding serye ng pag-atake gamit ang mga ballistic missile ang muling nanalasa sa kabisera ng Ukraine na Kyiv nitong madaling araw. Ayon sa mga ulat, isang tao ang kumpirmadong namatay habang marami pa ang nasugatan sa pinakahuling opensibang ito ng Russia. Tututukan natin ang mga detalye ng malagim na trahedyang gumising sa buong lungsod nitong Miyerkules habang natutulog ang mga residente sa kani-kanilang tahanan. Ayon sa mga ulat na inilabas ng Reuters, hindi lamang isa kundi sunod-sunod na bugso ng mga ballistic missile ang pinakawala ng mga puwersang militar ng Russia. Ang biglaang pag-atake ay nagdulot ng malawak at matinding pinsala sa mga gusali sa iba't ibang distrito ng lungsod. Naghatid ito ng matinding takot sa milyon-milyong residenteng nagpapahinga sana sa loob ng kanilang mga tahanan sa kalagitnaan ng gabi. Ang Kyiv, na tahanan ng humigit kumulang 3 milyong mamamayan, ay muling naging pangunahing target ng marahas na pambobombang ito. Ang lakas ng mga pagsabog ay yumanig sa mga pundasyon ng mga tirahan at pampublikong establishmento. Libu-libong pamilya ang napilitang lumikas patungo sa mga silungan sa ilalim ng lupa habang naririnig ang nakatutulig na tunog ng mga sirena at pagsabog sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Kinumpirma ng administrasyong militar ng lungsod na hindi bababa sa 7 magkakahiwalay na lokasyon ang direktang tinamaan sa malawakang opensibang ito. Nagsimula ang pananalasa pagkalipas ng hating gabi 1 oras kung kailan pinakamahirap magsagawa ng agarang paglikas at pagliligtas. Ang koordinadong pag-ataking ito ay nagpapakita ng lumalalang tensyon at nagpapatuloy na agresyon ng Russia sa rehiyon. Nanatiling aktibo ang mga babala sa pag-atake mula sa himpapawid sa buong lungsod ng Kyiv ng mahigit 1 oras habang nagpapatuloy ang pagdating ng mga missile. Sa panahong ito, binalot ng matinding kaba ang mga mamamayan habang nananalangin at naghihintay ng opisyal na abiso kung ligtas na bang lumabas. Naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay ang mga babalang ito, ngunit ang bawat bagong tunog ng sirena ay naghahatid pa rin ng matinding pangamba para sa kanilang kaligtasan. Sa isang opisyal na pahayag sa Telegram, ibinahagi ni Mayor Vitali Klitschko na isang malaking gusaling imbakan malapit sa sentro ng lungsod ang tuluyang nawasak matapos tamaan ng missile. Agad na ipinadala ang mga pangkat ng tagapagligtas sa lugar upang hanapin ang mga posibleng biktima. Ang pinsala sa infrastruktura ay nagpapakita ng tindi ng puwersa ng mga misal na ginamit ng militar ng Russia sa pagsalakay na ito. Patuloy na nagsasagawa ng masusing operasyon sa paghahanap at pagsagip ang mga bumbero at emergency workers sa ilalim ng mga gumuhong pader ng gusaling imbakan. Ayon kay Mayor Klitschko, may posibilidad na mayroon pang mga taong naipit sa ilalim ng makapal na guho at konkreto. Mahalaga ang bawat sandali para sa mga tagasagip na patuloy na naguhukay sa kabila ng panganib ng mga posibleng kasunod na pag-atake. Sa kabutihang palad, nagbunga ang mabilis na pagkilos ng mga pangkat ng tagapagligtas nang matagumpay nilang mailabas ang 2 tao mula sa mga guho ng nawasak na gusaling imbakan. Agad silang dinala sa pinakamalapit na pagamutan upang malapatan ng lunas at masuri ang kanilang kalagayan. Ang tagumpay na ito ay nagbigay ng kaunting pag-asa sa gitna ng napakadilim at mapanganib na sitwasyong kinakaharap ng mga tagasagip sa lugar ng insidente. Sa pinakahuling opisyal na tala ng mga biktima, 12 tao ang kumpirmadong nasugatan sa loob mismo ng lungsod ng Kyiv dahil sa mga lumilipad na debris at malalakas na pagsabog. Kabilang sa mga nasugatan ng isang driver ng ambulansiya na reresponde sana sa mga naunang biktima. Ipinapakita ng insidenteng ito ang matinding panganib na kinakaharap maging ng mga tauhang medikal na nagbubuwis ng buhay habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Nauna nang kumalat ang mga ulat na 120 palapag na gusaling tirahan ang nasusunog dahil sa pag-atake ng missile. Gayunman, nilinaw ni Mayor Klitschko na ang mga paunang ulat na ito ay hindi tumpak at walang sapat na batayan. Bagamat may mga pinsala sa mga lugar na tirahan, walang ganoong kataas na gusali ang tuluyang nilamon ng apoy, kaya nabawasan ang posibilidad ng mas malaking bilang ng mga biktima. Sa kabila ng paglilinaw na iyon, isang napakalaking sunog ang sumiklab sa labas ng lungsod dahil sa mga nagkalat na debris at mga pagsabog mula sa himpapawid. Makapal at maitim na usok ang pumailan lang sa kalangitan at nakita mula sa malalayong lugar. Nahirapan ng mga lokal na bumbero sa pag-apula ng apoy dahil sa lawak ng sakop nito at sa patuloy na banta ng mga hindi pa sumasabog na pampasabog sa paligid.
Natagpuan din ang mga labi ng isang bumagsak na missile sa tabi mismo ng isang gusaling tirahan sa labas ng lungsod. Nagdulot ito ng matinding takot sa mga residenteng nakatira roon dahil ilang metro na lamang ang pagitan bago sana direktang tamaan ang gusali. Ipinapakita nito na halos walang ligtas na lugar kapag nagsimula na ang pagdating ng mga missile mula sa mga puwersang Ruso. Bukod sa mga sunog, nagdulot din ang pag-atake ng mapanganib na pagtagas ng amonya sa isa sa mga tinamaang pasilidad sa lungsod. Agad na kumilos ang mga emergency crew na sinanay para sa mga insidenteng kemikal upang pigilan ang pagkalat ng nakalalasong gas sa hangin. Ang ganitong uri ng insidente ay nagdaragdag ng panibagong banta sa kalusugan ng mga mamamayan bukod pa sa pisikal na pinsalang dulot ng mga bomba. Ayon sa mga saksi ng Reuters na nasa Kiev, narinig ang sunod-sunod at malalakas na pagsabog na yumanig sa buong kabisera sa loob ng ilang oras. Ang mga tunog ay nagmula kapwa sa mga tumamang missile at sa pagganap ng mga sistema ng depensang panghimpapawid ng Ukraine. Inilarawan ng marami ang gabi ng Miyerkules bilang isa sa pinakamaingay at pinakanakakatakot na gabi sa nakalipas na mga buwan ng nagpapatuloy na digmaan. Sinabi ni Mayor Klitschko na agad na kumilos ang mga unit ng depensang panghimpapawid ng Ukraine upang harangin at pabagsakin ang mga papalapit na missile ng Russia. Kung hindi dahil sa mabilis na pagtugon ng mga depensang ito, maaaring mas marami pang gusali ang nawasak at mas mataas ang bilang ng mga nasawi at nasugatan sa mataong kabisera. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng depensa militar ng Ukraine. Hindi lamang ang lungsod ng Kyiv ang naging biktima ng marahas na gabing ito. Sa nakapalibot na rehiyon ng Kyiv, iniulat ng mga lokal na awtoridad sa Telegram na isa pang sibilyan ang namatay at 21 pa ang nasugatan. Ang malawakang pinsala sa labas ng kabisera ay nagpapakitang hindi lamang sentro ng pamahalaan ang naapektuhan, kundi pati ang mas malawak na rehiyon. Ang pag-ataking ito ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng Russia laban sa Kyiv nitong mga nakaraang linggo. Ilang serye ng pambobomba ang naitala sa nakalipas na buwan na nagpapakita ng estratehiya ng Moscow na panatilihin ang patuloy na panggigipit sa sentro ng pamahalaan ng Ukraine at pahinain ang moral ng mga mamamayan sa pamamagitan ng patuloy na takot at pagkasira ng infrastruktura. Bagamat iniulat ng Ukraine ang mga pinsalang ito, hindi nakumpirma ng Reuters nang malaya ang lahat ng detalye dahil sa limitadong pag-access sa mga apektadong lugar. Samantala, kapwa itinatanggi ng Russia at Ukraine na tinatarget nila ang mga sibilyan sa digmaang ito sa kabila ng patuloy na pinsala sa mga tirahan at iba pang infrastrukturang sibil sa nakalipas na mga taon ng labanan. Ang digmaang ito na nagsimula noong Pebrero 2022 sa malawakang pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay patuloy na nagdadala ng trahedya sa Europa. Libo-libong buhay na ang nawala at milyon-milyong pamilya ang nagkawatak-watak. Ang bawat bagong pag-atake ay nagsisilbing paalala sa buong mundo ng kawalan ng katiyakan at patuloy na pagdurusa ng mga mamamayang namumuhay sa gitna ng digmaan. Sa pagtatapos ng ulat na ito, nananatiling matatag ang mga residente ng Kyiv sa kabila ng patuloy na banta sa kanilang buhay. Ang mga kwento ng kabayanihan ng mga tagapagligtas at pagkakaisa ng mga mamamayan ay patuloy na nagbibigay ng liwanag sa gitna ng digmaan. Isang matinding tensyon ang muling bumabalot sa buong gitnang silangan matapos hayagang tanggihan ng Iran ang pinakahuling banta ng aksyong militar mula kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Sa halip na umatras, nagpahayag ang Tehran ng kahandaan para sa isang malawakang digmaan. Ang matigas na paninindigang ito ng Iran ay nagpapakita ng paniniwala nitong ang Amerika ang higit na nangingimi sa isang direktang labanan sa rehiyon. Kamakailan lamang nagbabala si Pangulong Trump na maglulunsad ng mga pag-atake sa antas na hindi pa kailanman nasaksihan kung hindi papayag ang Iran sa isang bagong kasunduan. Ang banta ay partikular na nakatuon sa mga sibilyang infrastruktura ng Iran tulad ng mga planta ng kuryente. Ngunit ayon sa mga ulat, hindi ito naging sapat upang mapilitang sumuko ang mga pinunong Iranian sa mga kahilingan ng Washington. Sa likod ng mga pangyayari, ginamit ng dalawang bansa ang Pakistan at Qatar bilang mga tagapamagitan upang magpalitan ng mga mensahe tungkol sa krisis na ito. Sa pamamagitan ng mga diplomatikong daluyang ito, ipinaabot ng Estados Unidos ang mga babala nito. Gayunpaman, tahasan itong tinanggihan ng Tehran na nagpapakitang hindi ito madaling masisindak sa ilalim ng matinding panggigipit ng Amerika. Ayon sa mga opisyal ng Iran, mayroon silang malinaw na kondisyon bago muling bumalik sa hapag ng negosasyon. Hinihiling ng Tehran na tuparin muna ng Washington ang kasunduang nilagdaan noong kalagitnaan ng Hunyo
Pansamantalang nagpalamig sa tensyon ang kasunduang ito sa loob ng 3 linggo bago tuluyang gumuho dahil sa hindi pagkakaunawaan at sa mga bagong parusang ipinataw kamakailan ng pamahalaang Amerikano. Inihayag ni Amir al-Mausawi, isang dating diplomatang Iranian, na handa ang kanilang bansa na ipagtanggol ang sarili sa anumang paraan kung kinakailangan. Sinabi niya na kung puntiryahin ng Amerika ang kanilang sistema ng kuryente, handa rin silang gumanti ng may katulad o mas matindi pang puwersa. Ipinahihiwatig ng pahayag na ito na naniniwala ang Iran na mayroon itong sapat na kakayahang militar upang magdulot ng malaking pinsala sa mga interes ng Amerika. Noong 2 Agosto, biglang inihayag ni Trump ang pagbawi sa plano niyang pag-atake sa Iran, sa katwirang humihingi ang Tehran at ang iba pang bansa sa rehiyon ng karagdagang panahon para sa isang mas komprehensibong kasunduan. Ngunit para sa ilang eksperto, ang hakbang na ito ay bahagi lamang ng psikolohikal na taktika ng Washington na hindi na bago sa paningin ng mga pinunong Iranian na bihasa sa ganitong uri ng tunggalian. Sa kabila ng mga pahayag mula sa White House, walang aktuwal na palatandaang muling magsisimula ang mga pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa. Noong 3 Agosto, opisyal na idineklara ng Iran na walang nagaganap na negosasyon sa Estados Unidos. Ipinapakita nito ang malalim na kawalan ng tiwala at ang kawalan ng interes ng Tehran na makipag-usap sa ilalim ng patuloy na pagbabanta at panggigipit ng Administrasyong Trump. Sa halip na makipag-usap sa Amerika, ibinunyag ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran na nakikipagpulong ito sa Oman. Ang pangunahing paksa ng kanilang talakayan ay ang pamamahala sa kipot ng Hormuz, na itinuturing na isa sa mga pinakasensitibong daanan ng mga sasakyang pandagat sa buong daigdig. Ipinapakita ng hakbang na ito na mas pinipili ng Iran ang regional na diplomasya kaysa sa direktang pakikialam ng puwersang Amerikano. Ayon kay H.A. Hellier, isang nakatataas na mananaliksik sa Royal United Services Institute sa London, ang pinakapuso ng tunggaliang ito ay ang kontrol sa kipot ng Hormuz. Binigyang diin niya na hindi kailanman isusuko ng Iran ang kapangyarihan nito sa estratehikong daanang ito. Handa itong gumamit ng puwersang militar upang mapanatili ang impluwensiya rito, anuman ang maging kapalit at pinsalang idulot nito sa iba. Naniniwala ang mga tagasuri sa rehiyon ng Gulpo na may kakayahan ng Iran na makipagtagalan sa Estados Unidos sa usaping ito. Ang estratehiya nito ay nakabatay sa paggamit sa mga ruta ng pandaigdigang kalakalan at enerhiya bilang kasangkapan sa panggigipit. Sa pamamagitan ng paglikha ng kawalan ng katiyakan sa kipot ng Hormuz, patuloy nitong itinataas ang halaga ng anumang komprontasyon para sa Amerika at sa mga kaalyado nito. Umaasa ang Tehran na sa pamamagitan ng taktikang ito, maipakikita nito sa kanluran na mas magiging magastos ang pagpapatuloy ng krisis kaysa sa pagtanggap sa mga kahilingan ng Iran. Ang panganib sa pandaigdigang supply ng langis at enerhiya ay isang mabisang sandatang ginagamit ng Iran upang pilitin ang internasyonal na komunidad na muling suriin ang suporta nito sa mga patakaran ng pamahalaang Amerikano. Kinumpirma rin ni Michael Knights, isang eksperto mula sa Washington Institute, na ang pinakamalaking bentahe ng Iran ay ang kakayahan nitong guluhin ang pandaigdigang ekonomiya. Ang anumang pagkakaantala sa daloy ng krudo sa kipot ng Hormuz ay maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo, isang senaryong labis na iniiwasan ng mga bansang kanlurani na humaharap na sa ibang suliraning pang-ekonomiya. Naipakita na ng Iran ang kakayahang militar nito sa pamamagitan ng mga nakaraang pag-atake sa rehiyon. Isang malinaw na halimbawa nito ang pag-atakeng gamit ang mga drone sa isang base militar ng Estados Unidos sa Jordan noong nakaraang buwan na nagresulta sa pagkamatay ng 3 sundalong Amerikano. Nagpadala ang insidenteng ito ng malinaw na mensaheng hindi lamang teoretikal ang mga banta mula sa mga puwersang sinusuportahan ng Iran. Ayon kay Ali Vaez, direktor ng Iran Project sa International Crisis Group, ang naganap na pag-atake sa Jordan ang nagpabago sa takbo ng tunggalian. Ipinakita umano nito na ang Iran ay nagtataglay ng mas malaking imbakan ng mga sopistikadong missile at mas mataas na kakayahan sa paniktik kaysa sa naunang pagtaya ng mga ahensyang pansiguridad ng kanluran. Isa itong malaking sorpresa para sa Pentagon at sa mga kaalyado nito. Ang pangunahing layunin ng estratehiya ng Iran ay iparamdam sa Estados Unidos na ang anumang karagdagang paglala ng tensyon ay magkakaroon ng mapaminsalang bunga sa buong rehiyon. Nais ng Tehran na maunawaan ng Washington na hindi ito mag-aatubiling palalimin ang tunggalian kung patuloy itong gigipitin. Ang mensaheng ito ay naglalayong magdulot ng pangamba sa hanay ng mga tagapagpasya sa Washington upang malimitahan ang kanilang mga hakbang.
Sa kabilang banda, kinikilala rin ng ilang opisyal ng Estados Unidos ang kanilang sariling mga kahinaan sa depensa. May mga ulat na nagpapahiwatig na unti-unti nang nauubos ang imbakan ng mga makabagong missile na panlaban sa himpapawid tulad ng Patriot. Dahil sa mga kasalukuyang labanan sa ibang bahagi ng mundo, maaring abutin pa ng ilang taon bago muling mapunan ang mahahalagang imbakan ng mga sopistikadong sandatang ito ng Amerika. Ipinaliwanag ni Farzan Sabet, isang tagasuri mula sa Geneva Graduate Institute, na lubhang limitado sa kasalukuyan ang mga opsiyong militar ng Estados Unidos. Hindi lamang ito usapin ng kakulangan sa bala at kagamitan, kundi pati na rin ng kawalan ng katiyakan sa magiging reaksyon ng mga kaalyado ng Amerika sa rehiyon na nangangambang madamay sa isang malawakang digmaang maaring makasira sa kanilang sariling ekonomiya. Idinagdag pa ni Sabet na kahit magpasya si Trump na simula ng mga pag-atake, mahihirapan pa rin siyang baguhin ang estratehikong pananaw ng Iran. Dumaan na ang bansa sa maraming taon ng matitinding parusang pang-ekonomiya at handa itong magtiis para sa pambansang soberanya nito. Mahirap isipin na mapahihina ng Estados Unidos ang puwersa ng Iran nang hindi nagdudulot ng malaking pinsala sa sarili nitong mga puwersa sa rehiyon. Bilang tugon sa naunang banta ni Trump na ibabalik ang Iran sa panahon ng bato sa pamamagitan ng pambobomba, naglabas ng matapang na pahayag si Ebrahim Rezai, ang tagapagsalita ng Komite sa Pambansang Seguridad ng Parlamento ng Iran. Sinabi niya na kung mangyayari ang pag-atake, handa ang Iran na ibalik ang buong rehiyon ng Gulpo at ang lahat ng infrastruktura nito sa kaparehong kalagayan ng panahon ng bato nang walang pag-aatubili. Ang kasalukuyang banggaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay nagpapakita ng isang mapanganib na laro ng pagpapasikatan ng tapang, kung saan walang panig ang gustong unang umatras sa harap ng kalaban. Habang patuloy na nagpapalitan ng mga banta ang dalawang bansa, nananatiling nakatutok at labis na nababahala ang buong mundo sa posibleng epekto nito sa pandaigdigang seguridad at ekonomiya sa mga darating na araw.